Good evening mga kaibigan, 10:36 our time, Tuesday ng gabi. 29 na araw makalipas ang unang araw ng Marso, malapit na mag-Abril. Ang gusto ko lang sabihin ay March 29 na yun naman. Nahirapan ko lang kayo. Maligayang bati mga kaibigan sa lahat naman nakaantabos sa Bayang Dagat. Yung mga nila lang na nakikinig sa Estados Unidos, Gitnang Silangan, South Korea, sa Canada, sa Barbados. Alam niyo Barbados? Doon galing Siriano, ano ba kayo? Sa Africa nga. According to science, it's the endmost part of the world. Kasi doon nahati yung Pangea. Hindi nila alam mo. Hindi ako sure. This coming Saturday mga kaibigan ha, ako po yun sa Paddy's Point. Kung may time kayo, please, parang awa nyo na puntahan nyo. Kung wala kayong time, i-cancel yung mga lakad nyo para makapunta kayo. Ay nako. Ano ba to? Si ate kay nakakaloka naman to. Hi. Na-appreciate ko naman. Yung binasa ko mensahe kanina, nag-send sa ulit ng I can feel for you and I feel so sorry. But you will be okay. Please be okay soon. Ano yun? Thank you. Thank you po. Means a lot. Tawagan nyo kadali over 8326171. 8326171 or 1-800-10-100-5683. Yung mga taga Johnson, salito sila ngayon. Baka bukas po hindi makapasok yung tatlo kasi puyat po sila. Dito po sila Kasabot nakikitambay. Yung mga taga Makati rin dito. May taga Pangasinan, ang Ilocano. Hindi. Sino Ilocano dito? Wala nakakala ng dong wen kanto ay unay. Alam mo yon? Indayunin kanto. Caller number 3 for tonight sa Jet ng Muntinlupa. Hello? Yes, hello po, Papa Jack. Yes, hello po. Hi, Jet. Hello po. Ayan. Ang saya naman kausap niya. Ito siguro nag-vitamins ka, multivitamin. Hindi naman kinakabahan ng first time. Yung lagay na yan, Paano pag wala ka nervous, daldal mo na? Hindi, first time lang ako nakatawag talaga, Papa Jack. Hi, Jet. Ilan taon na? 24 years old. Sa Muntinlupa, asan dyan? Sa somewhere near SM Tunasan. Saan? Near SM Tunasan. Malapit sa San Pedro? Doon sa may medical center Muntinlupa malapit? Ayun. Park Homes, ayun. Wala mo na naman. Si Richard, hindi ko kasi alam yung Muntinlupa gaano. ang memorize ko Manila, Makati, Manaba, kasi ayun. Park Homes ka? Opo. Anong gate number niya? Block number? Lot number? Hindi, nawalan ako ng privacy ads. Huwag na lang. You joke ka lang para masabihin. Kinakabahan ako naman. Anong ginagawa sa buhay? So far, nagpe-prepare na ako ng requirements for abroad na. Saan ka pupunta? Dubai na po. Sa Dubai? Alam, malapit na maging Pilipinas talaga yan. Di ba? Hindi kasi... Lahat na kilala kong paalis, pupunta ng Dubai. Dubai? Hindi ko rin po alam bakit Di ba lahat na lang ng kilala kong paalis, pupunta ng Dubai? Oo nga po. Nandun yung pinaka-forte ko talaga sa... Yung course ko, ayun. Bakit? Camel ka ba? Ganun? Hindi kasi nandun yung mga, like yung mga 3D architectural. Talaga? Ayun. Ibang klase yung mga buildings ngayon sa Dubai, no? Di ba? Yun nga po Talagang architecturally sound talaga sila. Opo. Di ba? Hindi lang basta. Yung Burj Khalifa, di ba? Matay, di ba? Meron, ano ba yung The Palm? Tama? May ginagawang bago ngayon, The World. Alam niyo ba yan? Sa gitna ng dagat. Di po masyadong aware Ayun. Di ka aware? Papa Jack, pinagtripan mo ako. Hoy! Pinulit ko sinabi mo, aware ka kasi. Ayan. Kinakabahan ako, baka nakikinig kasi siya. Ano ka ba? Architecture ka? 3D artist po. Talaga? Turo mo naman bago malis. Sige po, kung may time po kasi
Gumawa ka ng time, hindi yung ganyan. Wala ka maitulong sa akin, ganun. Ganon. Para libreng turo na lang. Ay, hindi. Pero nag-AutoCAD po ba kayo? SketchUp. SketchUp, ayun. Mga ganun po. Ayun. Dami kong alam, no? Minsan kasi ko sarili ko, eh. Ayan. Ay, SketchUp ako. Yung V-Ray, alam mo? V-Ray, ayan. Yung parang pinaka... Ano ba yan? Ba't mo alam mga alam ko? Ang galing nga. Teka lang. Wala ko installer ng V-Ray. Pairam ako. Installer? Anong version ng kailangan mo, Papa Jack? Yung pang malakasan. Pamalasan? Yung pang Olympic. Ganon. Basta bago ko puntahan mo ako. Sige po. Ayun. Ha? Sige po. Sige. Bigyan mo akong V-Ray installer, ha? Installer po. Sige po, marami yung lahat ng version. Hindi, ganito na lang para makatulong ka. Bili ka laptop, install mo ng V-Ray, bigyan mo sa'yo laptop. Ganon. Hindi na. Nay, ba't ganyan ka? Laptop lang nakikita ugali mo. Hayop ka. Biro lang ka naman. Ikaw kaya rich kid. Mas marami ka nakit kaysa sa akin. Actually. Oo, di ba? Pero gusto ko ng laptop. Laptop? Oo, ng laptop. Joke lang to naman, binibiro ko lang. O, kinakabahan ka pa. Kinakabahan pa rin. Hingang kita ng buong desktop, loko. Ayaw mo tumigil. First time ko kasi, dahil matagal na po ako nakikita. Ganyan din ako nung na first time ako, gamunggo nga yung butil ng pawis ko, eh. Pag first time talaga, ganyan, ibang kaba, di ba? Opo. Pak na pak yan, eh. Parang love. Hugot. Bakit ba may hugot? Sino ba nagbaon kasi dyan? Ng hugot? Oo, ang daming hugot, eh, di ba? Di ba nagsimula nga daw yan sa movies kasi, like yung One More Chance. Ano na? Yung One More Chance, doon nagsimula yung pinakahugot lines ng mga... Hindi, yung paggamit, yung, di ba, for us to identify na uhugot siya. Saan nanggaling yung paggamit ng word na hugot? Hugot. Oo, di ba? Ibig sabihin may nagbaon. Anong hugot? Wala ka naman binaon. Sabagay. Tama, di ba? Hindi, minsan na rin iniisip, eh, no? Halimbawa, may sasabihin ako, Papa Jack, astig ka. Hindi niyo pa alam sa word. Saan galing ang word na astig, tigas? Ba't mo alam matigas? Ito mo nakita. Matats mo, gano'n. Ay, biro lang. Sino kwento ka na? Ayun. Ayan. Ano ba to? So, ayun, way back in college po kasi, napaka-reserve ko po kasi tao. Sosyal. Yeah. Parang parking lot. Ayun. So, parang, sabi ko nung fourth year college na, sabi ko, parang it's time for me to magkaroon na ng girlfriend. Ayun. Fourth year? Fourth year college. Ayun. Bakit? Kasi, parang... hindi ka reserved. No? I think you just have another priorities. Yes po. Parang gano'n. So, parang nagkakilala kami nitong girl sa isang online game. Ayan, MU. Hindi po, MU. Siya yung mismo nanligaw sa akin, eh. Talaga? Opo. Kasi, avatar ka doon. Po? Tama? Po? Avatar ka doon, di ba? Karakter ka doon. Avatar. Ayun, avatar po, ayun. Tama, di ba? Opo. Kaya niligawan ka niya kasi cute yung karakter mo. Iyon, tama po. Ayun. Yung alter ego mo, kumbaga. Yan, alter ego. Hindi ikaw niligawan niya yung karakter mo talaga. Tama? Ay? Gusto mo plastic ka na? Pwede ko ba sabihin yung game? Okay. Pwede. Ragnarok. Hindi, run online po. Hindi ko alam. Hindi niyo po alam. Ang alam ko lang yung run for life, yung mga fun runs. Yes, so kumbaga nung mga oras na yon, so gumagawa ako ng mga videos, sumasali ako sa mga contest ng video contest. So yon. So parang kinontak niya ako via Facebook kung saan daw pwede mag-enroll ng magandang ng course ng multimedia. Ayup. Ayun, so sabi ko. Din gano'n. Po? Hindi ko tinatanong. Ano po yun? Wala! Tapos? So, ayun, nag-PM siya, sabi niya, hello, nakikita ko kasi mga videos mo. Pwede mo magtanong kung saan pwede mag-enroll. Sabi niya, kung maganda daw ba sa Letran. So, kasi taga-Letran po kasi ako. Letranista ka, okay. Apo. Letran ay sa? Intramuros. Ayun. So, sabi ko, pwede sa Letran. Sabi ko, kaso, kabubukas lang nung course namin. So, parang nasa stage pa kami na parang experiment pa. Okay. So parang sabi ko, hindi ko muna ni-recommend. So much better na sa ibang school mo na yung talagang... Nay! Ay, bakit po?
Eskwela mo, hindi mo nirekomenda? Hindi, syempre ayoko na lang din ma-experience niya. Ayun. Loko. Ganun. Pero Alam mo, gusto talaga pag niya. may nakaantabay yung tagalitrangay, mabubuisit sa'yo. Yari ako. Diba? Kukunin ko pa naman yung red ribbon ko sa Friday. Mga kaibigan, sorry ha. Ano ang tawag dyan, di ba? Yung sense of belonging mo sa eskwelahan mo. Kahit ano pa yan. Opo. Hindi. Kwento lang naman to, nangyari na. Sige na. Ayaw kitang babandon. So, ayun po, paano ba? So, ayun, nag-start na, small convo lang, tapos nagkakausap kami, ganyan. Then, hanggang sa, parang, June kami nagkakilala nun, June 2011. Then, so, parang birthday niya na July 3. Oh. So, mga 1 month na kami magkakilala. Through online pa lang yun. So, July 3 nga pa birthday niya. Hindi ko alam, pisang ko. Pero alam ko July 3. Yan, July 3. Yun yung pinaka-first meeting na namin. With fellow, players din. Okay. Natan online. Ayun. Parang eyeball. Eyeball, ayun. Kumbaga, eyeball. So, yun. Parang sabi nila, bilhin daw namin ng cake. Ayan. So, ako na nag-provide ng cake. Oh, Sabi yaman, ko, Yabang. Hindi naman. So, yun, sabi ko, hindi, ako na bahala. Sagot ko na yung cake. Anong cake binili mo? Sa red ribbon yun eh. Tapos, hiniwa nyo? Opo. Alo, malaking hiwa niya. Papadsakin ko. Hiwa lang cake, bugok! Ano ba hiwa iniisip mo? Baboy ang utak mo? Uy, hindi Ayan. Ano ba ang gusto mong hiwa? Malaki o maliit? Random. Ayun. Random, zigzag, So, yun. Paano ba? So, yun, medyo kilig factor kasi na parang doon ko naramdaman yung love at first sight niya. Oh. To the point na hindi ako naniniwala sa ganong... Nung makita mo siya na love at first sight ka. Ayun. Hayop, talaga yan. Parang alam mo yung tipong, yung mga typical sa online na pag, okay naman kayo sa online nag-uusap. Pero pag nagkita na kayo sa, personally, parehas pa kayo nagkakayaan, parang walang nangyayari. Ano yung walang Parang tipong, hindi kayo nag-iimikan, hindi kayo nag-uusap. Pero sa online, wala normal ba siguro yun, di ba? Kasi first time nga eh. First time nga yun. Tapos yun, sabi ko, ina-approach ko naman, nahihiya pa talaga siya. Tapos yun, pero during the first month na magkakilala kami, doon kami getting to know each other. Muna, yung mga likes namin, yung mga interest namin, then family background. So yun, parang almost lahat nagmamatch. Talaga? Opo, like... Paano mo kayang sabihin na nag-match ang family background ninyo? Family background, ano pa? Paano yan? Niloloko mo sarili mo. Hindi kasi yung dad niya, multimedia artist din. So, gumagawa ng commercial... Talaga? Opo. Dad mo? Dad ko, hindi ko na po na-meet yung dad ko. Paano naging match? Ganon. Hindi kasi yung hilig ng dad niya, hilig ko din. Ayun. Ayun. Kumbaga malapit sa puso niya. Parang ganon. Pero hindi kami nag-meet ng dad niya. Ha? Di pa po kami, masyado mahabang story. Okay lang. We have all night, like 2 days. Ayun. So, sabi namin, mag-uusap uli kami through phone. Then, online, ganyan. Tapos, ayun, hanggang sa July 24, 2011. Boy, arte 2011. Ayun, parang sinagot niya na ako. Yun yung true, So, to be precise, niligawan mo siya ng 21 days. Opo, 21 days na yun. Mga ganun. Nabilang mo pa yung papa dyan. 23 tsaka 24, magkaano lang ba yun? Ay, 3 tsaka 4, ano ba? Bagay, sabi ko nga. Nakikinig ako sa kwento, mukha lang ako nagbibiro-biro. Tapos, ayun, Tapos, naging kami na. Tapos, yung during first, period namin ng relationship, parang medyo nagkakapaan pa kami kasi... Ang bastos nyo. Ang sabi kong kapaan nyo, parang tipong, pares pa kaming hindi pagamay dun sa relationship. Ngayon, di ba, normal naman yan? Adjustment period, kahit naman kanina yan, nangyayari yan eh. Sabagay. Kapaan, tapos amoy-amoy. Gali, ano ba? Ayun, tapos, nakwento nga niya kasi,
nagkaroon na siya ng mga relationship na 5. Pero puro puppy love lang yun. Hindi lumaki. Hindi lumaki. Ayun, Yung parang Doberman yan. hindi nag-grow yung relationship. Ayun. Paano ba natin kaya sabihin na puppy love lang? Puppy love. Parang tipo naglalaro lang. Hindi naging legal sa both family. Ikaw ba naging legal ka sa family niya? Gusto ko maging Anong legal pero... yes or no ang sagot sa tanong ko? Yes po, opo. Okay. Hindi ka na pala puppy love. Ikaw ay Doberman love. Ganon? Lumaki na ka eh. Ayun, so, paano ba na? Tapos yun, nakilala na siya ng family ko. Ayan, naging, legal yung family, naging legal yung relationship namin sa family ko. Okay. But then, sa family side niya, hindi pa pwede kasi bawal. Ilang taon na ba siya? Ngayon, ang agwat namin, 4 years. Okay. So, mga 20 years old na siya ngayon. Malamang, 4 years eh. Oo nga, sabi ko nga. Ayun. Hindi kayo talaga ang sagot sa akin. Tapos, para kayong kasal sa pageant sa barangay namin, I'd like to say hi and good evening to my parents, especially to my mom and my dad. Meron bang iba? Ayun. Especially pa. Sorry, hindi nag-gets ng iba. Tapos, ano ba? Tapos, ayun, edi naging legal na siya sa family ko. Tapos, nakilala niya na yung ate ko, yung brother ko, ayun, tapos isa pa kong ate. Then, ayan, tapos, nung during OJT ko, nakilala ko na rin yung mom niya. Pumunta yung mom niya doon sa event. Kasi nag-photographer ako doon sa SM. Anong camera mo? Canon, Nikon, or Sony? Canon po. Canon. Opo. Ako rin. I'm a Canonite. Opo, napansin ko, nakita ko po nga po yung mga yung portfolio niyo po. Ayun. Sa sa portraiture. Ayun. Talaga? Magaling ko, di ba? Opo. Ayun. Basta pag kukuha ka ng human subject at wala kang flash, na kung ISO 100 ka, at least 80 ang speed mo, gano'n. 80 speed, yun. Pataas. Pero depende sa focal length. Ha? Depende sa focal length. Hindi nga kasi yung constant 2.8 yung gamit ko eh. Anong lens po ba gamit nyo? Yung 70-200. 70-200. So, dapat 200 yung pinakamababang shutter speed. Alin? Yung gagamitin dun sa dun sa camera. Bakit 200 ang pinakamababang shutter speed? Kasi, di ba? Kung ano yung pinaka-maximum na focal length, yun po yung pinaka-dapat na shutter speed po natin para hindi mag-shake or walang blur. Kaya kong kumuha ng 1/80. 1/80? Oo. Tapos 70-200 ng gamit? F. Baka may may stabilizer naman yan. Handheld. Oo naman, may IS. May IS naman kasi. Wala ka pala eh. Wala kayong IS. Ay, ikaw na rich kid. Wala kang IS mo. Ayun, Anong body mo? Po? Canon 6D po. Yaman. Hindi di mahirap. Wala naman din po sa gear yun. Nasa gumagamit din po. Ayan. Sabagay. Tama naman. Binibenta ko yung lente ko dami. Ano pong binibenta yung lente? Ay, bibilin mo. May sobra akong 6 na lente. Ganon? 6 ang sobra ko. So, bilhin mo na. Ay. 1,000 ako sa lens na gamit ko kasi doon ako sanay. Ayun. Bago na pala isip ko. Gift ko na lang sa'yo. Ganon? Sa'yo na lang. Sa'yo? Hindi. Di wag. Ayun. Dali kong kausap. Hindi napapadyak ko lang. Loko, wala akong lens. Binibiro lang ito. Ayun. Ano ba? Kinakabahan pa ako. Kasi baka nakikinig. Matagal na rin kami hindi nagkakausap nun. Ayun. So, ito, ayun, naging legal sa family ko. Tapos naging close niya na yung ate ko. Tapos, sabi ko, sabihin ko na nga yung name. Sabi ko, Ses. First name lang? Ses po. Ha? Seska. Ses. Apo. Seska? Apo. Okay. Ayun. Parang kinapos ng H. Dapat Cheska talaga yan. Nakalimutan ako ng lagyan ng H. Seska na lang.
Ayun. So, Ses ka po yung name niya. Sabi ko, Ses, parang gusto ko na maging legal dun sa family side mo. Bakit ayaw mo? So, sabi niya, hindi mo kilala yung daddy ko kung paano magalit yun. Sabi ko, nagiging green. Po? Wala. Hindi, sabi niya, hindi mo kilala yung daddy ko kung paano magalit yun. Kasi, siya yung tipong parang papatay talaga ng tao pag nalaman niya yung anak niya may girlfriend. May boyfriend. Ha? Wait lang. May boyfriend. Ayan. Ha? Ayun. So, yun. Nadulas ka. So, ayun. Tapos, di ayaw pa rin talaga niya. Ayun. Ako naman kasi dito talaga akong humarap sa daddy niya kahit ano mangyari, harapin ko nga talaga. Okay. Pero ayaw niya eh. So, hanggang sa dumating sa point na parang naano ako sa sarili ko kasi as bilang boyfriend niya. Yung wala talaga ako nung college kasi ayong gamitin yung pera na magulang ko para dun sa amin dalawa. Tama yan. It's a good principle. Opo. Kasi parang ginagamit ko yung pera ko for my studies na hindi naman nakalaan yun para sa relasyon. Tama. Ayun. Tapos may times na rin po na medyo nag-aaway nga po kami through phone. Tapos naririnig po ni mama. Which is, yun ang ayokong mangyari kasi nga, ayoko sila magkaroon ng gap. Pero nangyari? Yun po, nangyari po, nagkaroon ng gap. What kaya no? Pala ko ka pala. Tapos, ayun, parang may times na parang alam ko sa sarili ko na may mapagkukulang ako. Kasi like, hindi ko siya, parang first time ko lang siya na-date sa isang restaurant, ganyan. Saan nagpunta? Sa Mega Mall po. Anong restaurant? Ano nga ba? Yung Max po ata. Hindi ka pa rin sure? Max po. Ano in-order niyo? Wala ang restaurant. Kailangan pa pati yung in-order. Oo, dali. Chicken. Ayan. Ano gusto mo pa ito? Chicken ako breast. Tapos, salad. Ayan. Para healthy. Ayan. Masarap pa pang-order ng breast part ng chicken? Nag-order ako dyan eh. Isang breast part ng chicken. Sabi, ano pong cup? May cup size pa? Sabi ko yung yung World Cup. Oo, talaga. Yung malaki. Sorry, walang gano'n. Oo. Sorry ka. Tapos yun, tapos yun, nagbanding kami sa, saan ba to? Yung Tom's World ba yun? Ayun. Naglaro kami, ayan. Tapos, ayan. Anong nilaro nyo? Yung mga minulugan ng token dun sa sa mga parang mga arcade. Ayun. Yung mga Sega, gano'n. Ano po? Sega. Ano yun? Yung Sega, ayun, oo. Ayun. Nahawakan ba niya yung joystick mo? Yun na. Diba? Nahulog mo yung token niya, insert na coin niya. Pag namaliyata ako ng tawag, Papa Jack, liyata ako. Di ba nga nakalagay ito na insert na coin? Yun nga po. Anong may naano mo dyan? You're trying to insinuate something that's not part of our conversation. Natuloy mo na. Ayun, so, ilan months na kami nun. Tapos, ayun, di medyo parang nagkakalabuan na kasi kami. Kasi may hinahanap ako kasi yung babae na tipong, wait lang. Sabihin ko muna yung pinaka-problem sa kanya. Problem sa kanya is she posts anything on her Facebook. Ayoko ng ganyang babae talaga. Kasi ako pa naman... Masampalin yung mga ganyan. Opo. Yung lang ko talaga. Pag ako nakatagpo talaga ng ganyang pinsan, masampakin ko talaga. Yung pag nag-away sila ng nanay niya, pagalitan ng tatay, ng kaibigan, ipopost lahat sa social media. Opo, yun nga po. So sabi ko... Automatic unfriend yan. Unfriend na gan. Ayun. So sabi ko, Steph, gusto ko pag may problema tayo, pag-usapan natin privately. Sabi ko, wag, napaka-immature kasi na ipapost mo pa sa Facebook. Kasi, what more pa if nasa totoong buhay na tayo, di pa pwedeng tayo na lang nag-aayos. Kasi
pag nababasa ng ibang tao, marami nakikisaw-saw. So, lalong lumalaki yung problema. Uy, may aso kayo? Opo. Anong lahi niyan? Ano po, Shih Tzu. Shih Tzu? Opo. Anong grade na? May grade pa? Wala! Yung mga aso ko, malapit na mag-college yung isa eh. Yung panganay ko si Mickey Boy. Opo. Malapit na magtapos ng kanyang course na astronomy. Oh. Pupunta yun ng ano? Ng Kuiper Belt. Hindi mo alam yun, no? Hindi po. Oh, kita mo? Ano ka sa akin, alam mo yan? It's the boundary of our solar system. Hindi naman, hindi mo alam. So, ayun. So, sabi ko, how can you win my family's heart kung ganyan nga yung mga pinapost mo? Kasi nababasa ng family ko nga. Tama. Kasi pangit yun, parang pangit ng image ng... napapahiran yung image ng gano'n na pangit niya. So, yun. Pero naiintindihan ko sa side niya kung bakit ganun din siya. May mga pagkakataon din siya na negative kasi nga po... Basta kahit ano pa yan, hindi na po siya sa social media. Oh? Kahit ano pa yung away, kahit anong issue, dapat sa inyo na lang. Huwag na po sa Facebook, parang mga gago. Sariling bakuran na lang po namin. Diba? So, mananawagan ako sa lahat ng mga, yung mga may Facebook. I think lahat naman yata may Facebook na ngayon. Huwag niyo i-post. Diba? Pag nagkakalag kayo magjowain nyo na lang. Diba? Ayun. Diba yung iba parinig pa. Kukuha ng quotation sa kung saang Google ano dyan. Tapos, ipopost, parinig pala sa jowa. Diba? Tapos yung mga kaibigang magaling umamoy at sis, anong nangyari? Nag-away kayo? Ay, hindi. Sinungaling pa. No? Packing tape. Ayun. Tapos, ayun nga. So, yun, pinakaayaw ko nga yun, nawawalan kami ng privacy. Ako pa naman kasi yung tipong, ayoko pinapost lahat sa Facebook kung gaano kami kasaya sa, sa relationship. Kasi which is, para sa akin kasi, Papa Jack, kung masaya ka na talaga sa totoong buhay, hindi ka na magka-Facebook eh. Parang nakafocus ka na sa in reality. And, parang yun yung para sa akin. Pero may kita sa Facebook, may kita dyan. Po? Sabi ko may extra income dyan, okay lang din. Ayun. Tapos, naiintindihan ko naman kasi sa side niya kung bakit din siya ganun po. Kasi nalaman ko din yung background niya. As in talagang malala po kasi. Galing po siya sa broken family. Okay. Ayun po. So, parang, na dyan yung inabot niya nung pagkabata niya, na witness niya yung away nilang mom and dad niya, which is yun ang ayaw niya mangyari sa amin, yun ang kinakatakot niya. Parang walang connect. Hindi, walang connect. Huwag natin gawa ng kwento yan. Hindi, ganun yan. Walang connect. Dahilan na lang yan. Pag narinig yan ang mga nakikinig sa atin ngayon, gagawin din nila, pwede pala kasi nakita ko nag-away. Yung nanay at tatay ko, magkapost ako sa Facebook ko. Walang connect, tigilan nyo Hindi, walang connect, tumigil ka. Sige, Papa. Ayokong i-justify yan dito. So, parang sabi ko, Seth, iba yung storya natin sa mom and dad mo compare sa atin. Tayo yung gagawa nun, tayo magsusulat nun. Sabi ko ganun. So, sana tanggalin mo na lang yung pagiging negative. Kasi nga, yung pangit kasi parang ayoko mabuhay sa negative na na buhay din nga. Kasi, ayun, parang mas gusto ko na ng good vibes lang, positive, ayun, healthy-minded. Tapos, hanggang sa, nung March, kailan ba ng graduation ko? 29-2012. Nag-decide na ako ng mga March 20, 2012 na mag-break up na po kami. Nung graduation mo? Hindi, before pa. Bakit? Kasi parang iba na yung, may hinahanap na akong, iba sa babae na tipong, hindi ganito yung ideal girl na makakasama ko sa in reality. Gusto mo walang Facebook? Hindi naman sa walang Facebook. Ganon. Paano ba? Out censor pa rin. Ayun. Tapos, masakit yung breakup namin. As in talagang iyakan kami sa telepono. Gano'n katagal kayo naging magjowa? Mga 8 months lang po eh. Okay. Iyakan? Iyakan po. Pangit naman breakup, tawanan kayo, di ba? Oo nga naman. Sabi ko nga. I-try nyo, din sa'yo. Ay, ganda palagi.
Talaga mo sarili mo. Tapos, ayun, sabi niya, ako nga daw yung pinaka best na naging boyfriend niya sa lahat kasi nga... Hayop! Iba ka! Pinaka na best wait lang pa! po. Kasi nga po... Ang galing mo na! Parang more bigger. More na bigger pa? Malaki na! Kasi yung mga nauna niyang BF, pinagtangkaan talaga siya na... Ayun, alam mo yung kuhanin yung sa kanya, yung virginity niya. Hindi nirespeto yung pagiging babae niya. Ayun. So ako, as in talagang, ang binigay ko lang sa kanya hug. Minsan pa nga, nahihiya pa nga siya pag hug lang eh. Ano gusto niya? Wala, ewan ko. Pag ninahag ko, nahihiya pa. Minsan ayaw pa nga magpa-picture kami dalawang na, yung, kami yung couple picture lang kasi nahihiya nga talaga siya. So wala nangyari? So, sabi niya, nagpapasalamat nga siya na, tapos mag-aantay daw siya hanggang kung kailan daw ako makakapag-unwind or pag nakapag-isip-isip na ako, sabi niya ganon. Tapos, so ako, sabi ko nga sa kanya na, inaalala ko pa, parang sabi ko, hindi ko alam kung hanggang kailan, kung hanggang kailan ko mahanap yung sarili ko, sabi ko ganon. May chicks ka, no? Wala po. Ba't ako magkaka-chicks? Ayun yung mga nakikipag-break ng iba na eh. I don't deserve you. I need some space. Ano ka, keyboard? Tapos, ayun nga, kasi may times nga, during nung relationship namin, marami po kasi naninira sa amin. Ayun. Kasi nga, yun sa online po kasi, online game na yun, kilala po kasi kami dun sa game na yun. Ayun. Tapos, parang, nagugulat na lang ako, sabi, may nagkukwento sa kanya na nabababae daw ako dun sa online game. Tapos sabi ko, sabi nung classmate ko, na close friend din niya, na sabi, alam mo ba, Seth ka, si Jed, alam mo ba kilala namin na napakapihikan niyan sa babae kasi pili lang niya kung sino yung nagugustuhan niya. Tapos, parang sabi ko kasi sa kanya na sabi na inalam mo muna yung side ko before ka nakinig sa ibang tao. Parang gano'n. Kasi nung time na yon, as in talagang busy po talaga ako sa thesis. Kasi yun nga, graduating student rin po kasi ako nung time na yon. Tapos yun, parang medyo nawalan ng time nung oras na yun kasi nga pero in-inform ko naman po siya na matapos lang po talaga tong thesis na to, maayos na lahat. Makakaluwag na kami dalawa. Tapos, ano pa ba? Tapos yun, nag-break up kami. Wait. Yung break up namin, nag-break kayo? Po? Ano po yan? Graduation, nag-break kayo? Apo, nung before. Ano ka ba? Oh. Before, ayun. Tapos, ayun, tapos may sinabi siya sa akin na Jed, may babalita ako sa'yo. Na sabi niya, nabalitaan na pala ni Daddy na yung tungkol sa pinag-uusapan natin through messages, calls. Ano pinag-uusapan niyo? Wala, yung as in normal conversation ng mag-jowa. Halimbawa, ano yun? Like, daily activities, schools. Kumain ka na, ganun. Don't forget to eat your lunch. Ano makaka-forget niyan? Diba? Kailangan pa paalala. Don't forget to eat your breakfast. Natural, nagluto nanay eh. Ayun. So, parang naalam na ng daddy niya. Tapos, parang nag-investigate talaga yung daddy niya doon sa mga, convo namin. Tapos, recorded lahat sa through USB, hindi namin alam kung paano nagawa niyo ng daddy niya. Multimedia artist eh. Yun nga. Sabi ko nga. Diba? Ayun, so, parang sabi ni Seska, sabi niya, Jed, pinapunta ka ni Daddy. Gusto ko na daw pala niya makilala. Tayo ka diya doon. Ayun. Kaso, sabi ko, wala na, wrong timing nga na, kasi nung time na yun, break na kami. Parang wala nang chance din para makipag-meet sa dad niya. Tapos yun, parang yung pala, boto pala sa akin ng daddy niya. Ay, talaga? Yun po. Saan? Then,
ayun, parang nag-focus muna ako dun sa sa totoong buhay muna. Ayan, naghanap ng work. Then, nakapasok naman. Tapos siya hanggang nag-aaral pa rin daw po siya ngayon eh. Ayun. Ninakabahan ako baka nakikinig, Papa Jack. Ayun. Tapos may times na parang may sumasagi siya sa isipan ko na siguro nagbago na siya after 4 years. Hindi ko alam kung pwede ko na ba siya balikan or parang ayun, may times na gano'n na inaalala ko pa rin siya. Pero ayan, inaano kami ng tropa namin na uy, sana kayo na lang uli, bla 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 bla. Tapos wala, parang sinasakyan lang namin na ganyan. Ayan. Tapos ayun, nag-add na uli siya sa Facebook ko nung last year lang. Ayun, in-accept ko naman. Tapos yun, nagkamustahan lang kami. Ganyan. Tapos ayun, paano ba pinaka-question ko? Wala kang tanong. Hindi, may na-observe kasi gumagawa ka ng kwento. Na-observe ko kasi sa Facebook niya noon. Ayun. Na parang until now ganun pa rin siya yung attitude. And ayun, yung mga pinapost sa Facebook. Pero lately parang naagapan niya na hindi na siya ganun. Ayun. Anong point mo? Anong point ko? Wala ka namang point. Naguluhan ako sa tinatanong mo sa akin. Paano pinakatanong ko? Hindi ko po alam kung paano ba? Kung kailangan maghanap na lang po ba ako ng iba na since magdudubay naman ako. Ayun, parang pero ako may times na parang may natitira pa na feelings para sa kanya. You know, Jet, you're a very dominant person. Opo. Thank you for saying opo. Confirm ko lang din. You are. Opo. I'm not telling you na yung relasyon ninyo, ikaw yung mali o ikaw yung tama. I don't really care, no? For all we know, baka masaya naman kayo parehas during the time that you were together. Pero karamihan ng part na kwento mo dito sa akin, diba, is a part that you wanted to happen for the two of you, na pag hindi nangyari, it was taken against you. Parang ganun. Opo. Diba? Parang yung premise ng nagaganap dito, parang laging para sa'yo. Like right now, you tell me na you try to assess yung kanyang pagkatao by looking at her Facebook, which there's nothing wrong. Tama? Opo. Karapatan mo yan pag inad ka niya. Tama? Opo. Na nagtatanong ka sa akin o parang you are contemplating kung babalikan mo siya o hindi. Diba? As if eto ay decision mo lang. Tama ba? Opo. As if pag binalikan mo siya, ready siya agad balikan ka. Ganon ka kahambog. Hindi po. Yes, you are. Yes, you are. Hambog ka. Honestly, without saying, without wording it out, naniniwala ka that she was so lucky na pinatulan mo siya. That's how you make her feel. Meron ka bang part na narinig sa kwentuhan natin, di ba? Na you told me, shut up, I'm talking. Meron ka bang part na kinuwento dito sa usapan natin, di ba? Na ikinuwento mo yung good sides niya. Apo. Wala ko narinig eh. All you ever told me, yung bad sides niya and how you understood her. Tama? Apo. Kung paano siya pinagbigyan. Tama, mali? Tama. Kung paano ka naging mabait sa kanya, nagpaka-gentleman. Di ba? Yes. Kung paano ka gusto ng daddy niya. Everything was about you. Everything. And now, 4 years later, magkausap kayo sa Facebook and here you are telling me, babalikan ko siya, maghanap ko ng iba. Gusto mo sampaling kita ng combat shoes? Para magising ka. Hambog mo eh. Nayabangan lang ako. Kamukha mo ako, Chon. Ako rin palang yabang din. Di ba? Para napakasure mo naman masyadong babalikan ka niya. Hindi naman sa sagon, parang... No, bro, naintindihan kita ha? Apo. Naintindihan kita na hindi mo naman minimin na yan ang maramdaman ko sa usapan natin. Apo. But it's exactly the energy that you are, diba, giving out. Na parang, pag binalikan ka niya, pag binalikan mo siya,
she is just supposed to comply to what you want? Tama po. Diba? Na parang, do you own her? Parang natin kasi sa usapan natin, parang you are under the impression that she was just waiting for you all along para balikan siya. At any time, di ba, she is under your spell. Imagine mo, di ba, these are your words. Pupunta akong Dubai, Papa Jack, babalikan ko ba siya, maghanap ako ng iba? Ha? Ang yabang mo naman. Ang pogi mo? Di po. Hindi naman pala eh. Walang iya ka. Hindi ka na pogi. Ganyan ka pa. Paano na lang kung naging pogi ka pa? Hindi yung pala kahawig. Sorry. Pakayabang na ito. Ewan ko sa'yo. Yung ba tanong mo? Hindi pa yun yung pinaka-question ko eh. Parang... Hindi pa pala. Ano ba? Nagpagod-pagod na. May times pa nga na... Ano ba yun? Parang... Hindi ko alam. Parang may times na may feelings pa rin ako. Gusto ko siyang balikan. Parang gusto kong bumawi sa kanya. Na yung mga... Yung hindi ko nagawa kong part na bilang boyfriend para sa kanya. Na ito na kaya ko na yung sarili ko, may work na ako, parang pwede ko nang siyang i-date or mabilan na siya ng mga kung anong gusto niya ipabili, parang ganyan, which is na hindi ko nagawa sa kanya during nung kami pa. Parang sabi niya okay lang naman sa akin yon na kahit wala naman kang ibigay sa akin, parang basta ang importante yung tayo, parang sabi. Pero sabi ko hindi, kasi gusto ko pa rin yung may naibibigay ako sa iyo kahit paano. Ayan, parang gano'n. Kasi, parang part din yun ng relationship para mag-grow or something like that. Yun po, parang, ngayon ito, parang may kaya na ako, parang gano'n. May kaya ka na? Na para may provide ko na yung kung ano yung pangangailangan nga po niya. May mali, Brad eh. Ano pong mali po? Willing naman po ako makinig. Ganito, Apo. Alright, I understand your intention Apo. of going back to her. Sige po. But, you want to go back to her and be a boyfriend again to her, not because you think you will be happy. You think there's a sense of belonging to belong to her. Hindi yan ang dahilan mo siya babalikan. You want to go back to her because you want to prove you can do something for her. Which is not for her, it's for you. Opo. Paano ba ito yung paliwanag? Ito yung paliwanag ko lagi yan. Walang pinagkaiba yan sa mga laking parang tanga na bit yung shoulder bag ng girlfriends nila. Mananawagan ako sa mga lalaking ginagawa yan, huwag kayong gago, ha? Unang-una, hindi bagay sa'yo. Tama? Opo. Pangalawa, bit mo yan. Di ba? Kasi gusto mong purihin ka ng ibang tao. Hindi dahil gusto mong tulungan yung girlfriend mo. Kasi honestly, nung sinuot ng girlfriend mo yan, nung paalis ka ng bahay nila kaninang umaga, bagay sa kanya yan, hindi sa'yo. Gusto mong bitbitin yan para purihin ka ng ibang tao. Tama? And that's exactly what you're doing right now. You wanna go back to her to feel good about yourself. Not because you love her. But if you just want to prove something, diba? Bakit ka pumunta ng DSWD magdamit ka ng dugo? Diba? Naging mabuti kang tao. Diba? Magdamit ka ng mata mo. Gusto mo lang pala, diba? Akasangkapanin mo siya para purihin ka? Yun ba yun? Kasi kung, Papa Jack, I wanna go back to her because I miss her. Because after 4 years, I realized life will not be complete without her. Hindi ko naman narinig sa'yo. Tama? Pag yun narinig ko sa'yo, pagmamahal yan. Eh, hindi. Gusto ko siyang balikan, Papa Jack, kasi kaya ko na mag-provide sa kanya. Tanga. Sorry, brother. Okay lang po, okay lang. Pasensya ka na. Alam mo, Chong, eto patawarin mo ako. Naintindihan kita. You are that kind of a person who's doing something really silly, but
you have no idea you're doing it. Ay, hindi ka masamang tao. Hindi ka masamang tao, ha? Hindi mo lang alam na hindi magandang tignan yung ginagawa mo. Opo. You know, when you come up with, when you do a favor for someone you love, you are doing that for yourself. Fulfillment mo yan bilang partner. Hindi dahil may nagawa ka for her, you provided something for her. Hindi yan yun. Tama? Opo, tama po. And that's exactly what you're doing right now. Baho? I think you just miss having someone beside you. I think you've come a long way, that you've achieved something in life, and you want to share it with someone. And she's the closest person you can think of. Tama ba ako? Tama po. Nakuha niyo po. That's wrong. Hindi kasi parang... That is wrong. When you just want to offer your achievements to someone, go to your mom. Come to me. I-share mo sa akin. Diba? Dalig ni Papa Jack. Kasi kung narinig ko sa'yo, I miss her, Papa Jack. I realize kahit na para siyang tangang post ng kung ano sa Facebook niya, I realized I can go through the hell, but, di ba, of being with her sa attitude niyang yon, but I will be the person to at least influence her positively. Kung narinig ko sa'yo, Brad, samahan pa kita manligaw sa kanya. Pero hindi. Go to Dubai and ride the camel. Di ba? So, may darating ba? Brad? Someone will come along who will make sense. Pasensya ka na, amin ako sa'yo, ha? Hindi ka masama, eh. Hindi mo lang alam siguro. Na ganun yung dating sa ibang tao ng ginagawa mo. Ha? Opo. Ang tawag sa'yo ay tawag dito, arrogante. You know, I want you to instill this sa utak mo, Jet. Ulitin ko, hindi ka masamang tao. Opo. You're a very confident guy. And I like your principles in life. But there's a thin line between confidence and arrogance. There's a thin line. Being confident is okay. Okay, bigyan. But do it a little more than being confident, you become arrogant. You get the point? Opo. Well, thank you for listening. Natutuwa ako sa'yo kasi yan ang attitude mo, but you listen to me. And I thank you for that. Hindi lahat ng may attitude na kagaya mo mag-i-stay sa line. Iba binabaan na ako. Diba? And you are willing to listen. So, sabi ko, mabait to, hindi lang niya siguro alam. Opo. Kasi first, ko pa lang po kasi yun, relationship. So, parang medyo nangangapa pa nga po ako kung paano ko i-handle. Ayun po. Well, go to Dubai and, you know, maybe you can start by, I'm not saying balikan mo siya, but if you really wonder, how is she right now, go ahead, invite her for a coffee. Diba? Actually, Papa Jack, naiyak na ako. Ika lang. Okay, anong gusto mong bakit kasi yung napanood ko yung, ano ba to? Yung, anong show yun, na movie? Yung Always Be My Maybe. Kasi yung, crush ko kasi si Artie Munoz. Kasi ganun yung attitude niya, tip boyish. Ayoko yung, parang, siya, parang go with the flow siya na parang katropa mo siya na girl. Stop defining her. Opo. Stop it. Opo. Invite her out. Man. Mag-Star City ka sagot ko. Dali. Po? Star City sagot ko. Ano po yun? Mag-Star City kayo. Star City? Hindi. Quezon City. Sige po. Star City ka sagot ko, ha? Kaso may boyfriend na po siya, Papa Jack. Sana umpisa pa lang, sinabihan mo na ako. Ang haba na kwento. Walang iya ka. Ang haba ng kwento natin. Huwag mo na palang i-invite. Wala ka ng ticket. Ay! Wala! Ganon. Kahit solo na nga lang ako, di ba? Bakit mag-ride sa solo, uy? Ganon. Sigaw-sigaw ka sa Star Flyer, wala kang katabi. Di ba? Okay naman, Papa Jack. Sanay naman ako mag-isa. You, no self-pity. Oh, yeah. May award yan, pang Reyna Imperatriz.
Kalaban ng Reyna Elena, ganda mo, Neng. Tama mo. May boyfriend na siya? Opo, ayun. Kung makasabi ka ng babalikan ko ba siya, may jowa pala. Ay ba? Akala ko naman, single na single si ate. May jowa pala. Sige na. I want you to at least send out a message for her tonight. Good luck mo na yung relasyon nila. Sige po. Hello, Seth. Sorry. Kasi alam kong nung times na wait. Yung times na naghihirap ka na wala ako noon. Tawag doon nandiyan si Isabel at si Thea na parang pag-handle kung paano ka maka-move on sa akin. Which is ako talaga nagpakalayo-layo. Sorry talaga ako. Alam ko kung gaano kasakit na naghiwalay tayo noon. And patas ako naman to, di ba? Parang namimiss naman kita. Yung mga attitude mo na tinatopa ka pag tumatawag ka sa akin yung midnight calls natin. Namimiss yun, promise. Kahit may period ka, pag tinatamaan ka, chill lang, tatamaan kita. Namimiss ko yung pag-voice mo. Kasi yun yung tipo ko sa mga girls yung parang katropa mo kung saan mo makasama, ganyan, go with the flow. Walang arte, ganyan. Pero pag nagbihis ka na maganda, parang magugulat na lang kami na ito pala siya, ganyan. Thank you, Seth. Kasi ikaw yung unang naging girlfriend ko na marami ako natutunan sa'yo. Like, paano mo hinandle yung mga relationship mo sa mga boyfriend mo. Yan. Tapos, paano magmahal. Paano mag-handle ng oras. Ano ba? Thank you sa mga memories na nagawa natin noon. Tapos nalulungkot na lang ako kasi yung grupo natin nagkawatak-watak na lang dahil hindi ko alam dahil ba sa atin yun. So parang gusto ko sana magkaroon ng reunion before ako umalis ng Dubai. And sana nga mabuo na nga yung grupo natin na binuo natin noon. Wala, parang mini reunion lang para pagkamustahan tayong lahat. Ayun. Nakakalungkot kasi nagkawatak-watak na tayo. Ayun. Ayun na, kapag ito na yung ratings ko eh. Ito ko nagkaka-ratings eh. Nagkaka-ratings? Saan yung Facebook? Pag umiiyak yung caller nga, parang maglulupasay ka pa dyan. Sabi lang. Alam mo na, hindi, I have been abroad, pero hindi naman yung pangmatagalan na pare ko kasi you'll be there for quite a while na. Opo. Hindi kaya part lang to nung stress dahil aalis ka and you wonder what you could have done while you were here, pupunta ka sa ibang bansa. Well, I'm just assuming, But, nonetheless, Brad, may jowa na siya, Oo nga po. So, wala naman na tayo magagawa, It's just healthy that you entertain how you feel. Kasi pag lalaki kasi minsan, hindi natin na-entertain yan,
We just brush it off. It's good that you sit down, as a guy you sit down, and you look at blank walls and think of things you could have done for someone. That's a wonderful thing to do. Kasi, mga kaibigan, we are going to be with people we are going to love. And not everyone na mamahal natin will stay in our lives. Diba? Marami dyan mawawala. Bansamantala lang. Meron lang tuturuan tayo magmahal para lang sinabi mo kanina. Meron dyan hasaktan lang tayo. Meron tatanggap sa atin after natin masaktan. Tama? Tama po. Diba? Pero, to entertain the loneliness of reconnecting with them through tears, it's a very wonderful thing to do. And that's exactly what you're doing right now. You are not afraid to go back and remember them kahit masakit. Even if you know you are gonna be in pain. Which is a very good thing. Ayoko na, naiyak na. Good luck man sila mag-jowa. Seth and ang name, Jam yata. Yun, guys, ayun, good luck and more power pa na, I mean... Oh, networking? Power? I mean, sorry. Paano ba? Ayun, sana magtagal kayo, ayun, na kayo na yung pinaka meant to be, ayun, na para sa isa't isa, ayun. At andito naman din ako para sa inyo support your relationship. Wala naman walang halong bitterness or what. I'm open for that bit. Hindi ko alam kung kilala ko ni Jam. Na nag-ex ko. So, ayun, hello Jam. So, nabahala kay Seth. Si Seth, alam mo na yan kung paano yung attitude niya. So, alam mo na kung paano i-handle yung kailan siya tinatopak. Ayan. And kay Seth, ayun, I'm happy for you na nakahanap ka na guy na mas maiintindihan ka kung kailan ka, ano ba? You know, that's the problem with you. Yes po. You complicate things. Simple lang. Sana maging masaya sila. Period. Apo. Diba? You always try to complicate things. Don't. Life is just too short to complicate things. Tama po. Alright? As your friend, Jet, I'd like to wish you all the good things that you deserve in life. Alright? Apo. I wish you all the blessings that you deserve for working so hard. Thank you po. Yep. Sana yumaman ka ng sobra. Hindi naman sa ganun. Ano masama dun? Ha? Hindi rin naman yun. Hindi nga papag... Sabihan mo ako ng ganyan, sabi ko, ay, opo. Ano masama dun? Ako ba? Papa Jack, may tanong ako. Eh, walang available na sagot. Ayun, parang sa ngayon, nangangapa uli akong paano ako magmamahal uli. Ayun. But do not pressure yourself. Hindi naman pressure. Yeah, honestly, mga kaibigan, it's never a compulsory thing to be with someone in life. It's not compulsory to be with someone. But it's wonderful. So allow it to happen naturally. Tama. Okay? Ang dami ko ng English, tama na to. Thank you for calling. And thank you po, Papa Jack. Ayan. Good luck, Jed, sa papunta ng Dubai, ha? Opo, thank you po. Yung the day before ka umalis, marami kang hindi magagamit na Philippine money, one naman sa akin. Yan. Ayan o, Papa Jack, bibisita na lang po ba ako? Hindi mo magagamit yan doon, oy! Ha? Hindi mo magagamit doon yung mga Philippine money mo. Oo nga po. Wala mo sa akin. Ako mahala magtabi. Kahit apat na piraso lang. Wala pa, Papa Jack. Wala ka may tulong. Ala, Papa Jack.
status na siya. Ha? Kinig siya. Ay, paktay ka niya, Dong. Dong, day. Oh, yes, kinilig siya. Ang sabi niya? Ha? Ang sabi? Life is too short to complicate things. Life is too short to waste it. Ayan, tama na. Oh, nakikinig siya. Dali, anong gusto mong alamin sa kanya? Ha? Oh, isa pa. Jessica? Papa Jack naman eh. Ano yun, anak? Arte mo pa. Parang ka Reyna Elena, Brad. Ano ba? Kinig siya, uy. Naiya na ako. Ala. Parang tanga. Pektusan kita dyan, Papa Jack. Ayan. Oh. Ha? Anong sasabihin ko? Nakikinig na, lalo na ako naiya. Go ahead. She's listening. Perfect chance. Hello, Seth. Ayun. Gusto ko sanang, ayun nga, mag-eyeball nga tayong lahat ng magkakatropa. And gusto ko sa'yo mag-story din personally. Kasi alam kong grabe yung dinanas mo nung times na nawala talaga ako. Tapos, kina Taya and Isabel yung nag-shoulder to comfort you. And, ayun, pagpasensya mo na ako kasi alam mo naman ikaw yung una kong naging girlfriend. So, parang nangangapa pa ako noon. So, yun. Good luck na lang. And, sana maging masaya kayo nung boyfriend ko. Yun na lang po, Papa. Ay, makinig ka sa kanta. Tapos iyak-iyak ka muna. Ito na yung chorus na doon. Oh. Listen. Ang tawag dyan ay totga. Ano yun? Totga mo siya. The one that got away, ano ka ba? Yun pala yun Ang basos ng utak mo. She's your totga. Anyways, Brad. Talagang, di ba? Lagi nasa huli ang matatangkad. Katabi ng mga apelido ay letter Z. At ang pagsisisi. I feel bad for you. That's the last thing you need from anyone, but I feel bad for you. But it will make sense very soon. Maybe not yet, but it will soon. Alright? Thank you very much for calling this. Thank you po, Papa Jack. Good luck! And thank you po. Regards kay kay doon kay basta may kilala akong taga Dubai. Sige po. Malapit sa puso ko. Lagi kong kasama sa trabaho. Katandem ko pag Friday. Ha? Opo. Sabi mo sa kanya, laki na mukha niya. Sino yun? Hindi ko nga alam yung name.
Salamat sa pagtawag. Sige po, salamat po, Papa Jack.